Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Medyo naiibang ating pag-uusapan ngayon tungkol sa panty liners. Bakit nga ba natin pag-uusapan to? At safe bang gumamit na to? Teka muna, hindi ako sure kung yung mga lola na nanonood sa atin ngayon ay gumagamit na to. Baka katsa lang yan, ha? Alam ko noong unang panahon yata yung mga lalagyan ng arena, yung katsa, yun ang ginagamit daw na parang sanitary napkin pag may regla si lola Tama po ba ako? Ay, mag-comment lang sa baba, no? Pero kaya natin pag-uusapan to, alam nyo po kung bakit? Last year, halos ilang buwan pa lang nakaraan, bandang October, may lumabas po na balita sa US. At ito po, sinasabi na yung pinakasikat na gumagawa nitong mga panty liners saka yung mga sanitary napkin na ang Carefree, nalaman meron palang taglay na dangerous chemical yung kanilang panty liner. At nagkaroon ng demandahan sa US. Malaking demandahan yan. Ang Carefree panty liner daw ay meron tinatawag na cancer-causing forever chemical. At dahil dito, nalaman na itong top brand na ito, na Carefree, pag matagal nyo palang ginamit, may prolonged contact, yung ginamit yung panty liner sa inyong vaginal area, siyempre, doon naman nila tinatapal yan, di ba? Pwede pa magkaroon kayo ng pag-absorb ng mga harmful chemicals directly papunta sa daluyan ng dugo nyo. At yan ang nakalagay dun sa demanda. Ngayon, may independent naman na lab test na ginawa at nalaman na may presence daw ng chemical na tinatawag na perfluorooctanic acid. Itong panty liner na to. Yan yung nalaman, no? According to the Los Angeles Superior Court, doon sa complaint na ginawa. At ito ay talagang hindi to biro. Bakit? Kasi isipin nyo naman, gusto mong hygienic, gusto nyo ng may protection kayo, gusto nyo na hindi magbabasa yung panty nyo, halimbawa, magkakalat ka, pagkatapos pwede ka pala magkaroon ng cancer, di ba? So, ano ba ang panty liner mo na? Sa mga lalaki na hindi alam, no? Yung panty liner po, parang yan yung sanitary napkin. So, ito po, nakadukot ako Ito po yung sanitary napkin, di ba? Sabi nga nila, meron pang wings to, yan, wings, yan, okay. Pero, ang panty liner, manipis lang. Ito. So, panty liner is similar to a period pad or sanitary napkin, pero manipis lang yan. So, yan, manipis lang. Wala siyang wings. Walang pakpak. Okay. Tapos, ito po, may pandikit yan, nadidikit yan doon sa may underwear, nakasalungay nito kay, mamaya, baka mamasensor na naman ako. Basta nakasalo yan doon para hindi magkalat-kalat, yung mga ganyan, no? So, panty liner, pareho yan sa sanitary napkin, yung nga lang manipis. At ang panty liner ay payat lang na walang wings, na nakabalot yan, na nakarap sa inyong underwear. Ano bang purpose ng panty liners? Number 1, to absorb everyday vaginal discharge. Ayan. Ito issue to Pag sinabi ko, mga babae, alam niyo po ba, na araw-araw meron po kayong vaginal discharge. Oops, normal po yan Hindi ko sinasabing discharge na dahil may infection o may pwedeng bacteria, pwedeng yeast, pwedeng fungi, no? Hindi po normal sa babae na meron po kayong normal vaginal discharge. At minsan naman, unexpected, bigla ka magkaroon ng light period o kaya may mga light spotting, may konting staining doon sa umpisa ng inyong buwan ng dalaw o kaya sa patapos na o pahabol. So, pwede rin dahil sa post-intercourse discharge. Tatagalugin ko ba yan? Post-intercourse discharge. So, alam nyo na yun, hindi ko tatagalugin yan, no? Ang panty liners po ay designed to keep you feel dry, fresh, at can minimize the risk of infection by keeping moisture away. So, mababawasan yung sobrang moisture na pwede naman mag-cause din ng bacterial growth.
Ang panty liner are generally used to absorb discharge. Discharge is completely normal and helps keep the vagina clean. But panty liners can help keep underwear clean and free from stains. Di ba? Ayaw naman natin, di ba, mga mare, ayaw natin yung panty natin pag tinignan mo may mga parang mantsa-mantsa ng kung ano-ano, di ba? So, panty liner ay useful yan for hygienic and for protection. At wala namang problema kung ito'y ginagamit ng tama, kung tutuusin. Kaya nga isa sa sinasabi doon, iwasan nyo gumamit ng mga scented. Kasi doon nagkakaroon ng added chemicals. Yung mga gusto nyo mabango yung ginagamit yung mga panty liner, iwasan nyo po yon. So ano yung mga pros and cons? Ano yung advantage at ano naman ang disadvantage ng paggamit ng mga panty liners? So makinig kayo mga lola. Pati mga apo nyo, turuan nyo ha. Ito po, unahin natin sa advantage. So, what are the advantages ng panty liners? Number 1, panty liners provide everyday protection from urine leakage. Urine leakage, yung umihi ka tapos parang hindi pa masyadong tuyo, nagsuot ka kagad ng panty. Ganun din mga lalaki. Ang lalaki kasi may pagpag alam niyo yan, pagpag. Mga babae, hindi ko alam Siguro sa babae tawag, hindi pagpag. Tak-tak. Diba? Tinuro ko yan sa isang lecture ko. Tok-tok. Habang nakupo kayo ngayon, pag-ihi nyo, bago kayo tumayo, ganun yung paa nyo. Mahuhulog na yun. Okay, iba gumagamit ng tissue, punas-punas dampi lang ha. Huwag nyong gaganunin kasi baka magasgas. Okay. Number 2, ano pa? Doon sa vaginal discharge, na sinasabi ko normal or unexpected period, bigla ka na nagkaroon na akala mo, next week pa, bakit ako nagkaroon? At least meron kang panty liner to support lang. Number 2, ang panty liner ay tumutulong mabawasan yung sobrang moisture. Masama din kasi masyadong moist ang vagina dahil ang bacteria ay mas nagmumultiply. Number 3, ang panty liners ay very useful for the last days of ng period nyo. Yung mga pahabol-pahabol, yung mga light bleeding lang, pwede ka nang gumamit ng panty liner instead na gumamit ka ng mga sanitary napkin na medyo makapal. May mga babae daw uncomfortable pag nakagamit sila ng mga napkin. Yung mga ganyan. Number 4, panty liner is useful when the flow is not heavy enough to use a tampon or a pad. Actually, tampon, bira na yata ginagamit ngayon, no? Then number 5, panty liners can help keep underwear clean. Ay, maganda yan para sa mga naglalaba ng panty. Sa bagay, kayo naman yata naglalaba ng panty nyo, mga girls, no? Number 6, panty liners can help with adult incontinence. Ito yung mga naihika, pero yung parang konting-konti lang. Hindi naman yung talagang jingle na maramihan. Yung natawa, medyo may lumabas na konting mapababae o lalaki, pwedeng gumamit yan, ha? Panty liners can help with light postpartum flow, yung mga bagong panganak, which can happen for a few weeks or sometimes even months after childbirth. Yan. So, in short, ano bang advantage? Number 1, protection. So, protection yan para sa mga leakage, vaginal discharge, at iba pa. Number 2, hygienic, syempre. Pag dry yung underwear nyo at clean, chances na magkaroon ka ng mga masangsang na amoy o infection mas mababa. And lastly, convenience. 'Di ba? Very convenient Dati hindi ko lang alam nung unang panahon nung wala pa mga ganito. Ano kaya ginagamit ng mga dati may regla? So sabi ko nga, katya, hindi ko alam yun sa iba. Hindi naman siguro dyaryo. Oy, hindi biro lang. Ngayon, what are the disadvantage naman? Kasi nung wala pang panty liner, mas mataas ba may infection ng mga babae? Pag meron sila mga spotting, ganyan? Hindi naman din no? So what are disadvantage ng panty liners? Ito po, urinary tract infection. Ito masakit. Sa hirap ng buhay, yung ginamit yung isang pirasong panty liner, baka naman nakababad na dyan ng buong araw. Pag masyado na pong soak, basang-basa na yung panty liner nyo, dyan na mag-uumpisa kayo magkaroon ng mataas na bakterya at magkaroon kayo ng urinary tract infection. Ano pa? Allergic reactions. Hindi yata lahat ng babae pwedeng gumamit ng mga panty liner dahil may iba dyan na may halong chemicals o mismo yung cloth,
nagkakaroon ng allergy. Kaya nga isa sa paraan para maiwasan to, yung pagkakaroon ng rashes o kaya fungal infection gamit ang panty liner, ang isa sa paraan ay huwag gumamit na ng mga scented. Isa yon sa paraan. So, check it out. Then next is irritation. Ang irritation nanggagaling din sa prolonged exposure ng panty liner. Kaya nagkakaroon kayo ng vaginal itch, irritation, and discharge. So, this is especially true for scented panty liners. So, maski anong brand, basta scented, siguro mag-isip-isip na muna tayo, lalo na kung naiirita kayo. So, you wear panty liners for long period of time, dyan talaga magkakaroon ng rashes sa yeast infection. So, anong advice natin? Ito pong advice, pakinggan nyo po ito. Panty liners work best when changed every 3 to 4 hours. Depende na rin kung medyo malakas po yung, huwag kayong gagamit ng panty liner kung talagang menstruation ang gusto nyong proteksyonan kayo, ano? Kasi sa lakas ng bleeding nyo, talagang di kaya. Hindi aabot, baka isa 2 oras lang, puno na yan. So, tandaan nyo po yan. So, very important po itong lecture na to dahil may nagtanong sa akin. So, nung narinig niya ito, kaya ako na-lecture to, dahil nung narinig niya, sabi niya, nakakatakot pala, pwede magkaroon ng cancer sa paggamit ng panty liner. So, na-research ko, ang dahilan pala nun, yung scented lang. Pangalawa, yung pag-soak lang. Make sure every 3 hours na lang, palitan nyo. Soak o hindi, alisin nyo na kagad after 3 hours. Kasi nga, di ba, may tinatawag na breathable na mga napkins. Bakit ganun? Kasi sinasabi na normally dapat nahangitan. Kaya nga isa sa mga pinapayo ko nga sa mga babae, kung kayo nasa bahay, matutulog sa gabi, mas maganda pala yung wala kayong suot na panty. Oo, lola ha. Pero, yun talaga mas maganda raw nakaka-breathe nakakahinga Hindi ko nga alam kung bakit wala namang ilong yan, di ba? Pero kailangan nakakahinga Kumbaga nakakasingaw. Siguro yun ang mas madaling mapanis daw kung siguro nakakulob. Parang gano'n, okay? So maraming salamat. At sana nagustuhan nyo yung lecture ko, mag-iHeart GSK dyan sa baba. At mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Invite all your friends and relatives to join us here. At sabay-sabay tayo matuto pagdating sa kalusugan. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!